Magandang umaga po sa ating lahat. Morning po sa ating lahat. Salamat po sa ating Panginoon dahil bagamat maulan, binigyan niya tayo ng pagkakataon upang magkasama-sama muli. Pwede po ba nating batiin ang ating mga katabi, mga nasa harap natin at sa ating likuran? We praise God, nagkasama-sama po tayo muli. At kaya sa umagang ito, sama-sama po natin purihin ang ating Panginoon ng buong puso, pagkat siya'y dakila at isa lamang. Let us praise the Lord for the day. Come on, let's clap our hands for the Lord. Halina't sama-sama, purihin natin siya.
presensya, mararamdaman natin ang langit, ang tuwa at kagalakan sa ating mga buhay. Awitin natin ito. Ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko, ito ang kagalakan mo, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang buhay ko'y iyong bigin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Purihin ka, O Diyos, sa oras na ito. Ang kailangan ko ay pag-ibig ko, O Diyos sa buhay ko, ito ang kagalakan ko, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang gawin ko'y iyong bigin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pagkalan mo'y dadakilain, wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko'y iyong bigin. Purihin natin ang Panginoon. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Palakpakan natin ang aking Diyos, sinakila. Patuloy po nating itaas at dakilain ng pangalan ng Panginoon sa umagang ito. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang
ibig sabihin itong dakong lihim. Ito po yung isang lugar na tanging ikaw lamang at ang Panginoon ang nakakaalam. Isang sikreto at tahimik na lugar kung saan maaari mong makatagpo at makaniig ang Panginoon. Dito sa dakong lihim na ito, maaari mong ipahayag sa Panginoon lahat-lahat. Maaari mong i-offer sa Kanya ang lahat-lahat ng meron ka. At dito rin sa dakong lihim na ito, mas maririnig natin ang tinig ng Panginoon at mas mararamdaman natin ang Kanyang pag-ibig. Nawa ito ang maging naisin ng puso natin. Yung matagpuan natin itong dakong lihim na ito at mapuntahan natin ito at maranasan natin ang pagkilos at ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Pangako mo
kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Dahil kapag hinanap ka namin, Panginoon, makakatagpo ka namin. At ikaw ay magpapakahayag sa aming mga buhay. Salamat dahil meron kang itinilagang dakong lihim kung saan maaari kaming tumakbo, kung saan maaari kaming umuwi, at maranasan lang ang presensya mo. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyong ito. At salamat po, Panginoon, sa aming sama-samang pag-aawitan, pagpupuri, pagdakila sa iyong pangalan. Tanggapin mo po ang lahat, Panginoon, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ni Santiago, Book of James. We'll be reading chapter 1, verses 1 to 4. Sabay-sabay po natin itong babasahin. Mula kay Santiago, lingkod ng Diyos at Panginoong Hesukristo, ipinapaabot ko ang aking pagbati sa lahat ng mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na naging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ang Diyos po ang magpala ng pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong umupo. Morning everyone. Magandang umaga po mga kapatid. Ngayon po ay first Sunday ng September. We are entering the last quarter of the year. Napakabilis ng panahon, bare months. Jo Marie Chan has been singing all over the Philippines and the world on Facebook, serenading and preparing our hearts for Christmas season. Ayan, pasalamat tayo kay Lord kasi kahit malakas yung ulan, medyo hindi maganda yung panahon, we are still being gathered here to worship, to magnify the name of the Lord. Tumigil naman siya, pinagbigyan tayo. Karating tayo ng maluwalhati dito sa lugar na to. It's something that is a good enough reason for us to celebrate. Ayan. At pasalamatan ng ating Panginoon. Today, we join our brothers and sisters all over the world to remember the sacrifices, the love of the Lord Jesus Christ for the fallen humanity. Kasama po tayo doon. He expressed His love sa pamamagitan ng cross. And as you can see, the cross behind me, in front of you, is empty. It means love. Ganyan kalaki ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. That He offered His life as a ransom for us. Kaya napakasimple lang ng sinabi ng Bible. Sinabi mismo ng ating Panginoon, we should do one thing, no? Part ng ating pagsamba, isang napakadakila, napaka-significant na bagay, and that is to remember Him. Hindi ko alam kung gaano kasimple itong bagay na to. Hindi niya sinabing, pasanin mo yung cross na yan, baba mo yan, no? Hindi niya sinabing, you offer yourself as a burnt offering in the altar, no? Ang sabi ng Panginoon, remember Him. Sabi ng isang theologian, isa sa pinaka-basic function ng isang tao that separates us from the beast, no, sa ibang mga hayop o ibang mga nilikha ng Diyos, is our capacity to remember. Yung ating memory. Sa palagay ko, hindi mahirap alalahanin ng ating Panginoon. Tama ba? May mga taong ayaw mo nang alalahanin. Hindi naman siguro yung katabi mo ngayon, no? May mga bagay na ayaw mo nang maalala. Pero mayroong isang bagay na dapat hindi mawala sa isip natin. And that is the love of Christ. Today, we will offer this moment of silence. Let us silence our hearts. Kasi papasok tayo sa isang gawain na inaalala natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. We will be partaking the Lord's Supper today. So let us all be silent before God. Let us honor Him.
Thank you, Lord, for the gift of silence. The world is teaching us to be loud para mapansin kami at marinig. But when it comes to you, Lord, silence is always a gift. Because when we silence our hearts, we hear you, hear your voice, telling us how much you love us. Gaano nyo kami kamahal, Panginoon. Today, we as a church come before you. We confess our sins. We acknowledge that minsan sa buhay namin, Panginoon, madalas wickedness is found in our hearts. Di kami karapat-dapat sa inyo, Panginoon. So we pray that your Holy Spirit will once again move in our midst. Cleanse our hearts, Lord. Make us worthy. We open our minds, our hearts, our lives, aming mga kalooban, Panginoon. We offer it to you. Minister, Lord, to your people, those who are hurting. Remind us, Lord, na what you did on the cross is enough already. To give us peace and to remove the pain, Panginoon, sa aming mga buhay. Those who are lonely, Panginoon, kayo po ay sapat para sa amin. Those who are in need, Lord, your abundance, Lord, ay laging mas marami, Panginoon, kaysa sa mga pangangailangan po namin. Higit sa lahat, Panginoon, our deepest need, Lord, na mapunuan, Panginoon, yung longing na aming mga puso ng presensya po ninyo. Alam namin, Lord, na ino-offer niyo yan sa amin araw-araw. And today, Lord, we are returning to you to express that something is lacking sa aming mga buhay upang mapunuan, Panginoon, ang presensya ng iyong banal na Espiritu. Bless us, Lord, as we partake of the Lord's Supper. Allow us to remember ang mga minds namin, Panginoon, to go back to that moment when you offered your life once and for all para po sa aming lahat. Because of that, Lord, we are very grateful. We are very thankful. At nawa, Panginoon, masaya man o malungkot ang mga pangyayari sa buhay namin, we will always remember Jesus and His love for us. Lahat ng mga panalangin ito ay amin pong pinapaabot sa inyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Hawakan po natin, mga kapatid, ang tinapay. Sa lahat po ng mga nagsuko ng buhay kay Jesus, sa lahat ng mga nandito ngayon na alam ninyo sa sarili ninyo na tinanggap niyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, you are welcome to join. No? If you don't understand this ministry, you are new here, you have no idea what's going on, just observe. And someday, our prayer is that someday, makakasama namin kayo sa gawain pong ito. Sabi ng Bible, ang gabing ang ating Panginoon ay pinagkanulo. 50 siya ng tinapay. Pinagpira-piraso ito bilang simbolo ng kanyang katawan ay madudurog para sa atin. Sabi niya, tinapay na ito ay ang aking katawan na nadurog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang alaala sa akin. Alalahanin natin ang ating Panginoon. Kainin po natin. Hawakan po natin ang saro, simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Nagpapatuloy si Jesus, sabi niya, ang sarong ito ay simbolo ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinom kayo nito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Alalahanin po natin ang ating Panginoon.
Sabi ng verse 26 ng 1 Corinthians chapter 11, sabi niya, whenever you eat this bread and drink of this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Huwag niyo kong kalilimutan yun, ha? Mahirap ang buhay ngayon talaga. Pero ang sabi ng Panginoon, He will come again. Muling babalik ang ating Panginoon. Once more, let us come to the Lord in prayer. Jesus, Panginoong Jesus, hinayaan mong madurog ang inyong katawan upang mabuo kami. Hinayaan mong umagos, dumaloy ang iyong banal na dugo upang mahugasan ang aming karumihan. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa pag-asa na muli kayong babalik, amin kayong makakasama, magpakailanman. Sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian. Amen. Amen. Again, mga kapatid, good morning. My name is Pastor Sol. For those who are new here, I'm the pastor of this church. At marami din pong mga pastors po dito. I'm just one of the pastors. Praise the Lord, this church is blessed with pastors. And sabi ko kanina, tayo po ay papasok sa panibagong buwan, no? Bare months. And because of this, we are starting a series on the book of James. But before we go there, very quickly, I have 4 announcements to make before you. Please listen. Kasi lahat po tayo dito ay involved. Number 1, may invitation po sa lahat ng mga kabataan. So kung ikaw ay estudyante, hindi ka pa nagtatrabaho, hindi ka pa gumraduate, no? Yung edad mo ay mga 13, siguro hanggang 25 or 24, I don't know. Basta wala ka pang trabaho, wala kang asawa, you're invited to join yung fellowship on Saturday, September 9, alas 10 ng umaga dito po sa church. Okay? So lahat po ng mga kabataan, mga youth ng church. Meron po kayong gathering, meron po kayong fellowship, at excited po yung bawat isa na makasama po kayo. So please mark your calendars. Punta ko kayo dito sa Sabado ng alas 10 ng umaga. Yan po ay para sa mga kabataan. Ito naman, pangalawa, ay para sa mga kalalakihan. Okay? Mga lalaki na may mga asawa, o kahit mga balo na kayo, okay lang din naman, at mga young professionals na mga lalaki. Yan, pag-usapan natin, usapang lalaki ito. No? Pagka lalaki at makadiyos, exploring manliness and spirituality today. Dr. Mike Fast is coming. So, siya po yung magle-lecture, mga kapatid. I hope, no? Lalo mga elders, deacons, you are required to come. No? Kung hindi naman kayo mag-abroad, please come and join the mga young pro na mga lalaki saka mga men ng church. Mangyayari po yan September 17, Sunday, alas 2 ng hapon. Dito rin po sa church. Meron lamang po itong bayad na 50 pesos para sa buffet. Yan. 50 pesos. Para meron daw po kayong pagkain, mga lalaki. Alright. Number 3, inviting all young professionals. Fellowship on September 24, daming fellowship sa church. Ayan, after worship service, entitled, I don't know how to pronounce this, Kaching, Sashing, Maching. Hanggang saan naabot ang sahod mo. So, usapang sahod ito. Ayan, mga young professionals, yun yung inyong mga issues sa buhay. Kung mayroon pa kayong sinasahod. So, pag-usapan po ninyo yan, meron po itong bayad na 150 pesos. Yan, yung speaker dyan, maganda. Sinisigurado ko sa inyo, speaker nyo dyan, mga young pro, kayo punta kayo, maganda yung speaker dyan. No? So, kailan ito? September 24. Yan, Sunday din po yun. Pangapat, kung napansin po ninyo, since September 1, wala na ako kayo natanggap na devotion. Tama ba ako? Text at saka messenger. Or talagang hindi nyo naman pinapansin yun, no? So, ganito na lang. Kasi tapos na yung pandemic.
Dinesign lang ho namin yon para sa pandemic. Para lang ma-remind kayo araw-araw pagkagising ninyo na mayroon pa rin Diyos who is in control. Now that we have opened the economy, mobility, mabilis na lahat, and we can gather sa mga coffee shops o sa inyong mga bahay. So I think, itigil na natin yung pag-send ng devotions araw-araw. At hopefully, mga kapatid, tulungan niyo po akong ipanalangin ito. Mapalitan natin yan ng mga life groups. Muli nating ibubuhayin yung mga life groups. At siguro naman for 3 years, no, nalaman nyo na paano mag-devotion on your own. Kasi araw-araw namin kayong sinisendan ng mga devotions sa inyong mga cellphones. At sana, yung mga kalalakihan na nandito ngayon, or kung kayo ay nanay o tatay sa pareho sa tahanan, kasi single parent ka, please maintain yung ating pong ginagawa na family altar. Okay? You lead your families. Kayo mismo. No? Huwag nyo lang iasa sa church. Kayo mismo ang manguna sa inyong mga pamilya. Okay, so I hope na naging malinaw sa inyong lahat ng mga announcements sa umaga pong ito. Let's go now. Let us proceed now to our teaching. The title is this, just a statement. When the fasten your seatbelt sign is on. Binasa kanina ng isa sa ating mga elders yung ating pong teksto, James chapter 1, verses 1 to 4. Gusto ko lang ipakilala sa inyo or i-introduce sa inyo yung ating bagong series for this month. Ang title niyan ay Turbulence. Ayan, Turbulence. The fasten your seatbelt sign is on. At tamang-tama yan sa ating weather ngayon. Is series on the book of James. So, very quickly, magbibigay lang ako ng ilang information about James. Or the book of James, number 1, yan po ay sinulat between AD 40 hanggang 45. So hindi ma-pinpoint alin dyan, basta nandyan sa 5 taon na gap na yan, nasulat ang book of James. Pangalawa, 20 years after, AD 62, James was killed, was martyred doon sa Jerusalem. Number 3, itong James na to, was the brother of Jesus. Huwag kayo malilito kasi mayroong James na kapatid ni John. Alright? Silang dalawa tinawag ni Jesus. Hindi po ito, si James na kapatid ni John. Ito po ay half-brother ni Jesus, si Santiago. He was also the leader of the church in Jerusalem. You read chapter 15 of Acts when they were deciding kung tatanggapin ba yung mga Gentiles sa church. And James said, let's accept them as fellow believers. It was this James. In Acts chapter 15. And then, the message is clear and simple. Those who have been truly saved, yung mga talagang naligtas, totoo, no? Ay kailangan may ilabas yan, may manifest yung salvation na yan in practical ways in their lives. No, pagkaligtas ka, dapat nakikita daw yun sa iyong pag-iisip. A transformed life of love for others should be the result of experiencing God's love. Yan po yung mensahe ni James. Napakasimple. Yung purpose, bakit niya sinulat ay ito? To strengthen the faith and encourage the Christians living in suffering and persecution. Usong-uso kasi yun nung kanilang kapanahunan. So itong mga Kristiyanong ito, they were in social and spiritual conflict. Also, many believers remain worldly and live according to the standards of the world. Wala namang nagbago Nakakaranas pa rin tayo ng persecutions, kahirapan, mga pagsubok, and at the same time, meron pa rin ang tatagal na sa church. Ganon pa rin yung buhay. Hindi pa rin nababago. That's okay. James is reminding us, magpatuloy at makinig sa ating Panginoon. James challenged them to seek God's wisdom. Tema, yung pangkalahatang tema. Christians must live out their faith. Napakahalaga ng ating salita ay tumutugma sa ating gawa. Yung ating mga claims ay tumutugma sa the way we act, no? Sa ating mga buhay. We should be doers, not just hearers of God's word. Somewhere, sinabi ni James yun. Hindi lang kayo dapat tagapakinig, kundi tagapagsagawa din ng salita ng Diyos. So ilang pong mga mabibilis lang na kasama pa sa general theme ay ito, ang Diyos ay saganang nagkakaloob. Hindi nagbabago at mahabagin sa kanyang mga anak. Siya rin ay hukom
mapagbigay, mapanibughuin, sabi ng Exodus, di ba? At Diyos na nagpapagaling. Pangalawa, mula sa itaas ang karunungan. Pinatatatag nito ang mga mananampalataya upang mapagtagumpayan ang mga dumarating na pagsubok at upang magkaroon ng kapayapaan at hindi pagkakanya-kanya at pagkakahati-hati. Ito pa, pinapahintulutan ng Diyos ang mga kahirapan at pagsubok. Ngunit ang tukso ay mula sa sarili at sa dyablo. Okay, magkaiba yung pagsubok sa tukso, ha? So, ang tamang tugon ay matiyagang pagtitiis. Mga kapatid, hindi madali ang buhay o mabuhay sa mundong ito. Lalo ngayon, mga panahon na yan. At lalong hindi madali ang maging isang tunay na Kristiyano. Kaya, tanong is, ready na ba kayo sa turbulence? So, when the pilot, turns on the fasten your seatbelt sign, you know you are in for turbulence. Yung mga sumasakay lagi ng eroplano, di ba? Alam nyo ito. It is going to be a bumpy ride. Akala nyo, dito lang sa baba yung may lubak. Diba? May lubak din sa taas. No? Kaya pinagsi-seatbelt tayo. Things will shake and rattle and make you feel unstable. Pupuntahan na ng CR, hindi ka makapunta ng CR. Pinagbabawalan ka. You will be scared. You'll get scared. At mapapalalim ang iyong pananalangin. Brother Jordan, Elder Jordan, going to Palawan, to experience turbulence, he shared the gospel to his seatmate. That person accepted Christ as Lord and Savior. You understand what I'm saying? Nakatakot eh. Tapos tinakot pa siguro ni Jordan, hindi ko alam kung anong sinabi nito. Tumanggap kay Lord. Turbulence brings to mind danger, discomfort, and despair. Life will also bring a lot of unexpected twists and turns. Di ba? Akala mo smooth na lahat, and then all of a sudden, bigla na lang lulubak yung buhay. Alam mo, mayroong turbulence na nangyayari. Alam mo, mayroong problemang kaharapin. Problems will arise, situations will be met, and you will feel troubled. Sa puso, you are disturbed. Sometimes left devastated. Talagang, sa Tagalog pala, plakda ang tawag doon. Ngayon ko lang nalaman. But turbulence will come into our lives. Itong masakit, whether we like it or not. Gusto mo o hindi, darating ang turbulence sa'yo. I read a statement that rings true. Sabi diyan, man is born for trouble as surely as the sparks fly upward. Wala akong nakikita anumang dahilan para i-deny na totoo yung statement na yan. Dahil alam mo rin sa sarili mo na totoo yung statement na yan. We are a troubled people na namumuhay sa isang troubled na planeta. Turbulence will come into our lives, sometimes by our own fault, sometimes by others. Yung mga pagsubok at kahirapang dinaranas mo ngayon, minsan galing sa'yo mismo, ginusto mo yan, kaya ka nandyan, or inimpose sa'yo ng ibang tao. Because we live in a fallen world, and nothing works the way it's supposed to. Yung expectations mo na maging mabuti siya, hindi siya naging mabuti. Because we are all fallen. Sin has stained every part of the physical universe, for your information. Walang hindi nakaligtas dyan. Lahat mayroong mantsa ng kasalanan. And sin has deeply infected the human bloodstream. Pag nag-donate ka ng dugo, may kasamang sin yon. Mayroong DNA ng kasalanan sa atin. Things break. Our bodies wear out. No? Matanda na tayo, naranasan na natin yan. We grow old and die. Gustuin mo man o hindi, people kill each other. Marriages break up. Children get hooked on drugs, alcohol, or sex, or
Or all three of them. Nandun sila. Babies are born with defects that cannot be corrected. Why? Kasi nga, nandito tayo sa mundong ito. Our leaders disappoint us. Sabi, 20 pesos na lang yung bigas. Hindi naman pala nangyari. So, nagkaklamor ngayon sa internet. We blame Chot Reyes for the Gilas. Mga misery mga nangyari. We blame everyone. Our friends turn into enemies. One day, magigising ka na lang, dinimanda ka na ng kapitbahay mo na dati mo namang kaibigan. Hindi mo alam bakit. Or yung boss mo, pagpasok mo sa trabaho, nagsasabi sa'yo, mukhang hindi ka na fit dito. Whatever that means. There are difficult days. These are difficult days in many parts of the world. Kaya nga, nag-study tayo, inaaral natin ngayon, sinisiris natin si James. Bagamat ito ay naisulat, o isa sa maagang na sulat na libro sa New Testament. Para bang, pag binasa mo siya, parang kahapon lang siya sinulat at alam ni James yung mga issues ng buhay natin ngayon. We know that he wrote very early because the book is addressed to the 12 tribes scattered abroad. Yung mga naunang mananampalataya, very heavy yung accent ng Jewish accent dito mga kapatid. 12 tribes, referring to yung doon sa bansang Israel. Diba? Yung 12 lipi ni Jacob, yung kanilang mga descendants. Meaning, the very earliest Jewish believers na nangalat because of persecution in Jerusalem, nung makikita natin sa Acts chapter 8, verse 1 to 3, sila yung sinulatan ni James. Sila yung recipient nitong sulat na to. Kasi naghihirap sila. No? Ang mga naunang mananampalataya ay mga Hudyo, sila ay nakakalat, mahihirap at humaharap sa matinding pagsubok. Yung sulat ni James ay para sa kanila. In many ways, the little letter of James is the most practical in the New Testament book. Masyado siyang practical. Ayaw nga ni Martin Luther to na may isama sa canon. Kasi masyado daw practical. When we read itong epistle na to, makikita natin, masusulya pa natin yung Christianity. Ano ba yung mukha ng Christianity? Yung bago pa lang. Wala pong teorya dito mga kapatid. Just straight talk from Jesus' brother about what works and what doesn't work in the Christian life. Kung gusto mong umunlad yung buhay Kristyano mo, itong gawin mo. Sabi ni James, kung ayaw mo naman, itong gawin mo. Ganun lang kasimple. Hindi ito katulad ng sulat ni Pablo. Halimbawa, Romans. Try to read Romans and report back to me. Pastor, ang easy lang naman ito. Hindi siya ganun ka-easy. Punong-puno siya ng mga philosophical or theological arguments. Si Paul. But James? Wala. This is a very practical and simple letter from a man who knew his readers needed encouragement. Kailangan ng encouragement upang maging strong sa mga panahon ng kahirapan. Yun ang intensyon ni James. James begins with an exhortation about how to respond. Paano ba tayo tutugon when hard times come? Magtaas na naman yung gasolina at lahat yan damay. So paano tayo mag-respond sa mga ganyan? Tataas yung bigas, paano tayo mag-respond sa ganyan? Tataas yung tuition fees, paano tayo mag-respond sa ganyan? Tataas ang pamasahe, di ba? Ito yung mga issues natin. So tingnan natin ang sabi ni James. First, the command. Sabi ng verse 2 ay ganito, consider it pure joy. My brothers, whenever you face trials of many kinds. Inumpisa ni James yung kanyang sulat by reminding us that sooner or later, baka sooner, we will all face trials of various sorts. The word face, pansin niyo yung kanina, di ba?
whenever you face, sabi niya, yung face dyan has the idea of falling or stumbling over a problem. Salubong yung problema, babagsak ka. Yung ibig sabihin ng salitang face. Katulad ng nagda-drive ka sa isang smooth na kalsada, tapos bigla ka na lang lumipad, nawala sa linya. Kasi meron ka nasagasaang nakaumbok o ano man yun. Parang ganon ang sinasabi ni James. No matter who you are, or kung saan ka man nakatira, isang tawag lang yung trouble sa buhay. Nandyan agad siya. Normal lang naman na visit sa doctor kasi requirement ng company, yung APE na tinatawag. And the doctor may say, I'm sorry, mayroon kang malalang sakit, terminal na ito. Ganun lang kasimple. Or the voice may inform you na isa sa iyong mga anak na aresto kasi napasama sa barkada, nakakulong. Or maybe, tinanggal ka sa trabaho na walang kabog-abog. Wala man lang ka-warning, or someone you trusted may start spreading lies about you sa lahat ng social media. Hindi mo na kayang i-defend ang iyong sarili. Or your husband may decide, ayaw ko na pala na mayroong asawa. Gusto ko pala single na lang uli. Warning. Hindi natatapos yang listahang yan because our trials, mga kapatid, are multicolored. Iba-ibang kulay ng trials and variegated. Parang halaman. Iba-iba. Ibang size, ibang mukha, iba-ibang color. How then should we respond to these hard times na bigla-biglang dumarating sa atin? James offers what appears to be a strange piece of advice. Pansinin niyo po ito. Sabi ni James, pag nangyari sa iyo yan, anong gagawin mo? Consider it pure joy. Hindi ba strange yan? Hindi ba kakaiba yan? Na pag ganun pa lang nangyari sa iyo, is you consider it pure joy. Or, sabi ng King James, count it all joy. Parang hindi siya seryoso dito, iniisip ko lang. No? Parang more on idealistic siya, hindi siya realistic. Di ba? Ganun ba tayo? Pagka nakaranas tayo ng problema, ang umiiral ba sa iyo ay joy? Di ba hindi? Pero ang sabi ni James, ito dapat ang ating gagawin. Hindi siya, sabi ko nga, idealistic siya, hindi siya realistic. I confess, mga kapatid, to be being bothered by this. Nahirapan akong gawin to. Itong sermon na nahirapan ako. Kasi paano ko ito sasabihin sa inyo? Meron kang cancer, wala kang trabaho. Di ba? Paano ko sasabihin ito sa inyo? Kaso lang sinabi ni James. Now, the word joy means joy. Siniisip ko kasi, pagka marami kang blessings, mayroong joy sa sarili, di ba? Sa puso. Akala ko mayroon pang ibang joy. Na kapag nasa kagipitan ka, nasa problema ka, no? Magbibigay si Lord ng ibang klaseng joy, mas mataas na ori ng joy. Wala eh. Kahit pa imbestigahan mo sa Greek, because I use Greek dictionary, concordance, kung ano pa mga materials dyan. Yung joy, isa lang pala. Yun din yung joy na yun. So wala na tayong ibang hinahanap na joy. So I decided to check out some other translations. Sabi na sang version, be very glad. Kung ayaw mo ng word na joy, ito. Sabi niya, be very glad. Sabi ng isa naman, consider yourselves fortunate. Kapag meron kang pinagdadaan ng trials, ito ang sabi ng Bible. Na gusto niyo pa bang maging Kristiyano? Sabi ni J.B. Phillips sa kanyang paraphrase translation. Verse 2 sabi niya, when all kinds of trials and temptations crowd into your lives, pag nagkumpul-kumpulan na daw, lahat ng mga trials and temptations sa buhay mo, sabi niya, don't resent them as intruders. Wag mo daw silang inturing na parabang magnanakaw na biglang pumasok sa bahay mo. Kundi, ano sabi diyan?
welcome them as friends. Notice the exclamation mark. Na para bang meron kang long-lost friend na bigla na lang dumating sa buhay mo. That's how you embrace it. That's how you welcome the trials na dumarating. That's from James, it's not from me. For the record. Yan ang sabi ng Bible. Yan ang sabi ni James, mga kapatid. Kaya nga, don't trust your feelings. No? Yung, abang iniisip ko po ito, at tinitingnan ko rin yung aking mga sariling pinagdadaanan with this concept. The thought occurs that counting it all joy when troubles come is not a natural response. So kung nahihirapan kayong tanggapin itong mensaheng ito, ako rin. Of course, nauna ko na itong pinrasis sa sarili ko bago ko sinasabi sa inyo. Nahihirapan kayo ngayon? Nahihirapan din ako. Kasi hindi ito yung natural response natin. We can talk about anger or despair. Pagka sobrang problema o pasakit o anumang nangyayari sa iyo ng mga negatibo, despair, anger, or complaining, or minsan tinatakasan natin yung problema. That's the natural response. Yan din yung naisip ko. Kung naisip ko yan ngayon, ganyan din naisip ko. Exactly. It isn't natural to find joy in hardship. Huwag kang mag-alala, normal ka pa rin. No? Kasi hindi naman talaga natural na makahanap ng joy sa gitna ng paghihirap. But that is the whole point ni James. James isn't talking about natural reaction. He's talking about supernatural reaction na ginawang posible ng Holy Spirit. Kasi kung tayo lang, tatakasan natin ito. At hindi tayo mag-iimbita ng joy sa ating mga puso. The Holy Spirit who enables us to see and to respond from God's point of view. I conclude then, mga kapatid, that counting it all joy is a conscious choice. Dapat pagdesisyonan mo siya sa sarili mo. Hindi siya pwedeng i-impose sa'yo. It is a conscious choice. Pipiliin mo siya. You'll have to make again and again and again. Dapat na natin itong gawin, umpisahan na natin ito kasi palagay ko naman habang nabubuhay tayo, ito at ito ang mangyayari sa atin. Hahabol-habulin tayo nito hanggang makita natin ang mukhaan ang ating Panginoon. Kaya nga, umpisahan na natin ito mga kapatid. Dahil pag nangyari sa atin ito, ganito na tayo mag-isip, katulad ni James, masasabi natin itong tatlong statements na to sa gitna ng trials. Number 1, anong statement yan? This is from the Lord. Pag may dumating na sobrang bagyo sa buhay, hindi mo sisisihin yung ibang mga tao kung sino man. This is from God. Well, we're not blaming God. No? Sinasabi lang natin, alam ito ng Diyos. Hinayaan ito ng Diyos na mangyari sa akin. Number 2, this is necessary for my spiritual growth. Kailangan ito sa aking paglagong spiritual. Pangatlo, this will benefit others who are on the same journey with me. Pag nalagpasan ko ito, kaya kong i-share itong experience ko sa iba. Mangyayari lang yung tatlong yan kapag in-embrace natin yung teaching ng chapter 1 verse 2 ng James. Nagsasabing, consider it pure joy. The first statement, yung this is from the Lord, pinapakita dyan yung ating pananalig sa kanyang sovereignty. Everything that happens to us is either caused by God or allowed by God. Wala pong parabang hinaharangan ng Panginoon. Tapos sa sobrang dami, may mga nakalusot sa kanya na hindi niya napapansin, tumama sa iyo. At hindi niya alam. Hindi po ganun. Lahat yan ay alam ng Diyos o mismong galing sa Diyos. Tapos, we can move to the second statement. Sabihin na natin, kailangan ito upang lumago ako sa aking pagiging Kristiyano. Hanggang makarating ka doon sa pag nakagraduate ako dito,
pwede ko itong ibahagi sa iba na nakikita kong nagsasuffer sa kanilang buhay. Ito yung practical na hint. Don't trust your feelings. I'm not trying to demonize your feelings. Importante yan. Hindi tayo kung walang feelings. Yung sinasabi ko lang, pag nakakita ka ng sobrang kahirapan, o ikaw mismo nakakaranas yan, nakikita mo sa loved ones mo, yung feelings is not an accurate guide. Okay? Iiral yung emosyon mo, mali-mali ang iyong magagawa o masasabi. Pag dumating yan sa'yo, ang unang silakbo niyan ay mga negatibong mga emosyon. Kaya don't trust your feelings. Don't judge your circumstances by your feelings. Wala na, pinabayaan ako ni Lord. Nakarinig na kayo mga Kristyano na hindi, mga consequence pa ito ng mga wala na akong pag-asa. Don't trust your feelings. Judge your circumstances by the Holy Spirit and by the Word of God. Pag nagawa mo yan, kapatid, powerful conclusion emerges. Ito yon. This will benefit me and others. Para ito sa akin at para ito sa iba. Kaya nga sa Bible, sa Book of James, mayroong wonderful new platform. Ganito kasi yan. Ang dami kong mabibigat na conversations this year sa inyo. No? Iba ayaw tumingin no? Okay lang. Basta nag-usap na tayo sa bahay mo. Akala ko tapos na. Itong mga mabibigat na conversations nung pandemic time. Mas lumala pa pala. So, ganito lang, nagawa-gawa ko yung istorya. Kapag sinamarize ko lahat ng conversation ko, karamihan sa inyo ay parang ganito ang sinasabi. Gusto kong makakita kung ano yung nasa likod ng ikalawang pinto ng buhay. Kasi yung unang pinto ng buhay, kung nasaan ako ngayon, parang lahat walang pag-asa eh. Napakadilim, napakasakit. Gusto kong makita yung ikalawang pinto ng buhay para makaalis o para makita ang magandang bukas. Ngunit hindi yan mangyayari, mga kapatid. Hindi lahat ay magiging maganda at maayos dahil wala namang pangalawang pinto. Kung yung pintong yan na nakikita mo ngayon, yan na yun. Huwag ka na mag-wish na mayroon pang ibang pinto. Diyan ka pinapadaan ng Panginoon. Ngunit kung titingnan natin sa panukala at plataforma ng Diyos, lahat ay maaaring magtulak sa atin upang ipahayag kung sino siya. Ipahayag ang katotohanan na sa iba na may Diyos na nagmamahal sa kabila ng lahat, na ang Diyos ay nananatiling mabuti at higit na mainam ang magtiwala sa Kanya sa panahon natin ngayon. Na ang Diyos, na ang buhay ay hindi tiyak, ngunit ang kaligtasan kay Kristo ay may katiyakan. Yan ang sinasabi ni James. At yan din po sana ang gusto kong mangyari sa ating lahat. Ang dumating sa puntong tinatanggap natin na may kagalakan sa ating mga puso ang mga pagsubok dahil nariyan ng Diyos sa lahat ng panahon. Ito yung working definition ng joy. Joy is a deep satisfaction that comes from knowing that God is in control. Even when my circumstances seem to be out of control. Hindi mo makontrol? Ay talaga namang hindi mo makokontrol. Pero joy comes pag inisip mong God is in control. Joy grows best in the deep soil of the sovereignty of God. Dahil lahat yan batid ng Diyos. If you know that God is in control, you can be satisfied at a very deep level even while you weep over what is happening around you and to you. Hindi ka pinagbabawalang maging malungkot. Hindi ka pinagbabawalang umiyak. Hindi ka pinagbabawalang magreklamo. Pagkatapos ng lahat ng yan, ang totoong Kristiyano will still be joyous. It's a mystery. Or should I say it's a gift from the Holy Spirit. Sa ating mga Pinoy, sa palagay ko, natuto tayong kumapit at magtiwala sa Diyos, karamihan sa atin sa panahon ng kagipitan at pagsubok. Tama ba? Bihira akong makarinig ng istorya. In fact, mayroon lang akong isang alam.
na napalapit sa Diyos dahil masagana ang lahat. There was this guy I met. Kami kaibigan kami. I just don't know kung nasaan na siya ngayon. Mataas yung kanyang katungkulan sa isang Japanese corporation, sa isang mechanical engineer, at inassign siya sa Hong Kong ng matagal. At napakasagana ng buhay niya. Sabi niya, Pastor, yung mga nag-aaral, ito yung buhay na pinapangarap nila. Yung buhay ko. Paano siya nakakilala sa Diyos? Merong isang kaibigan din sa Hong Kong. Ini-invite siya lagi sa isang church. Filipino church. Southern Baptist Church. Isang taon, hindi siya pumunta. One day, pumunta siya. Pagdating doon, sukat ba naman pagdating mo doon, nag-away-away yung mga Baptist. May diskusyon doon sa Sunday school. Nandun siya sa likod. Ang reaction niya kakaiba. Sabi niya, iyak ako ng iyak, Pastor, kasi sila nag-away-away para sa kapakanan ng Diyos. Anong mas mabuti, anong mas magandang gawin. Samantalang ako, anong ginagawa ko sa buhay ko? Lahat ng blessings na sa akin na wala akong ginagawa para sa Diyos. Nahiya ako kaya habang nag-aaway sila, iyak ako ng iyak. Yan lang ang alam ko. Bukod tanging alam ko na naligtas kasi nag-away-away mga Baptist. Huwag na tayo mag-away-away dito. Huwag na tayo magsapalaran dito na mayroon pang maliligtas dahil nag-away-away tayo. Siya lang yon. Sa gitna ng kanyang kasaganaan, hinanap niya ang Diyos. Pero karamihan sa inyo, mga mukha ninyong yan, kasama ako, mapit tayo kay Lord ng panahon ng peligro. Tama? Pangalawa, the reason. Kanina, the command, the reason. Sabi diyan, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Every word of this verse is crucial, mga kapatid. Pansinin ito. The phrase, you know, refers not to head knowledge, but heart knowledge. The kind of knowledge gained by years of experience. Of course, may mga natututunan tayo sa libro, pero meron talagang natututunan sa tinatawag natin na school of hard knocks. Di ba? God intends to put our faith to the test. The word testing refers to the process which yung gold, alam nyo na ito, pinapadaan yan sa pugon, napakainit, kasi maraming impurities yan. Pag nakuha sa minahan, kailangang humiwala yung impurities at maiwan yung pure gold. Yan pong ibig sabihin ng testing. At hindi nagbibiro si Lord, yan talaga yon. Nangyari yan noon, mangyayari yan ngayon. Yan yung sinasabing fiery trials. All of us have to undergo some furnace time. Panahon sa pugon, nadadaan ka pa rin, sooner or later. Ang iba, magtatagal doon. Ang iba, saglit lang mananatili doon, pero dadaan tayong lahat yan. But the result is the pure gold of Christ-like character. Job, kung mayroon mang makapagpatunay dito, siya yon. When he declared to the Lord, He knows the way that I take. When He has tested me, sabi ni Job, I will come forth as gold. That's the reason. Bakit ka padadaanin ng Panginoon? Kapatid, until your faith is put to the test, it remains theoretical. Nasa isip mo lang yung pananampalataya mo hanggang hindi ka pa pinapadaan sa pagsubok ng Panginoon. Hindi mo naiintindihan at kayang i-explain ang iyong pananampalataya until hard times come. Then you find out for better or for worse. Pagka mayroon tayong mga narinig na mga bad news na directly affected tayo at natili tayong tapat sa ating Panginoon, yan ang ibig sabihin niyan, na hindi na theoretical na lang yung pananampalataya. Until then, your faith is, tinatawag natin na speculative. Wala siyang foundation. Sa nguso lang yon, hindi sa puso. Because it is untested. You can talk about heaven all you want, but you'll discover whether or not you believe in it when you stand by the casket of someone you love.
Talaga naniniwala ako sa langit. Nung nilibing ko yung 3 matanda sa buhay ko, lolo at lola ko, lolo ni Joanne. Hindi, 4 pala, pati yung lola ni Joanne, ako rin naglibing. And I said, heaven must be real. Totoo ang langit. Dito sa mga matatandang ito na kailangan kong ilibing na mga mahal ko sa buhay. God uses our trials to produce perseverance. Pagtitiis. The Greek word is sometimes translated as endurance. Yung tatag ba? Hindi ka basta-basta bumibigay. Or steadfastness or patience. Sa Book of Revelation, binanggit ito, Revelation 14, verse 12, yung mga pinugutan ng ulo, ginawang martir, pinahirapan, kasi hindi nila tinanggap yung mark of the beast. This is battle-tested faith, na tumatayo at nanatiling matatag under withering fire from the enemy at hindi tumatakbo. Si William Barclay, isang biblical commentator, sabi niya, in the early church, the martyrs gained the respect of unbelievers. Yung mga pinapatay, dahil sa kanilang pananampalataya, nakuha nila yung respeto ng mga unbelievers because in the moment of death, habang unti-unti silang namamatay, meron silang itong quality na to. Perseverance and endurance. Hindi sila niligtas ng Diyos, namatay talaga sila. To the very end, sabi diyan, they died with their faith intact. Basag yung katawan, kinain ng mga hayop sa arena, but their faith remained intact. Of them, it was said, they died singing. Miriam Ibrahim, for example, isang Christian, no? Nung siya'y nililitis, pressured by the Muslim prosecutor in Sudan para i-renounce yung kanyang Christian faith. Dahil sabi dito, nakasalalay dyan ang iyong buhay. I-renounce mo, pakakawalan ka namin, mabubuhay ka. Hindi mo tatalikuran yung pananampalataya. Alam mo na ibig sabihin nun. So sabi ni Miriam, I am a Christian and I will remain a Christian. Yan ang ibig sabihin ng perseverance. Hindi mo yan makukuha sa good times. Makukuha mo yan sa hard times. Pangatlo, bakit natin siya ginagawa? Bakit natin siya inaaral? Because of the promise. Sabi diyan, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Mga kapatid, there is a process involved sa ating mga trials that leads to a product. Sabi diyan, perseverance requires desperate dependence. Yung dumidepende ka na lang talaga sa Panginoon and persistent determination to hold on to our faith even when the world seems to disintegrate around us. Ang perseverance, pagtitiis, sinasabi niyan, I will not give up no matter what happens or how bad life may be. Kakapit pa rin ako sa Diyos. I will hold on because I promised and because I believe the Lord has something in store for me. Yung bang, kung patitigasin mo lang yung ulo mo, no? Dito na lang sa bagay na to. Matigas talaga yung ulo ng mga Kristyano kasi kahit ano na nangyayari sa kanila, kakapit at mananampalataya pa rin kay Lord. Kung kailangan mo ng faith, darating ang faith sa'yo. Kung hindi ka bibitaw sa ating Panginoon. Kasi ang pangako ng Panginoon, you will not lack anything. Diba? Sabi diyan, that you may be mature and complete, not lacking anything. Ano ibig sabihin nito? If you need hope, God will give you hope. If you need love, you will have it. If we need any of the ninefold fruit of the Spirit, Galatians 5:22 to 23, it will be produced in us. Nothing will be left out. Nothing will be left behind. Ibibigay sa atin ng Diyos. Kasi yun yung kanyang pangako.
walang mawawala, walang hindi magiging kompleto. The great danger, ito lang no, is that we will try to short-circuit the process. Pag medyo nahirapan ka na, tatakbuhan mo na yon. Yun ang danger. Eugene Peterson, sa kanyang The Message translation, sabi niya sa verse 4, "Don't try to get out of anything prematurely." Diba yung mga premature na mga baby, kailangan i-incubate. Yung iba hindi nagsasurvive. Yung mga Kristiyano, dumadaan sa pagsubok, premature na mga Kristiyano kasi hindi tinatapos. Kaya nga mga kapatid, kahit mahirap ito, pero pagdaanan natin. Kasi yan din yung kwento ng mga may edad na dito sa pananampalataya. Diba? Kumapit sila sa Panginoon, nananatili silang tapat sa Panginoon, nananatili silang nagtitiwala sa Panginoon. At yan siguro yung pinakamagandang kwento na pwede mong ibahagi sa iba. You know, as I enter my 40-something years in life, alam mo, gusto ko na lang gawin ngayon, maghanap ng mga medyo young, kung saan pwede kong ibahagi sa kanila yung aking naging journey. Discuss things of life, no? Ano bang mga natutunan sa buhay, ano mga sinabi ng Panginoon sa akin, to encourage them and help them in their journey while they are young. Yun na lang. Masaya nga ako dito, maraming mga young na nag-volunteer sa church. At alam ko naman yung medyo may mga edad na dito, na maganda yung kanilang storya, gusto nyo rin yung ibahagi sa iba. So I encourage you to partner with the young ones. Share your life with them. Yung mga resources nyo sa experiences ninyo, no? Share natin sa kanila. Or maybe, sabi ko nga kanina, it's time to revive our life groups where we can, again, discuss itong mga bagay-bagay na to. And if there are young people there, we can encourage them in their journey. Kasi tayong mga nasa tamang edad na, alam na natin yon, napagtagumpayan na natin. Let us share our life with others. Let those who have achieved years of insights and wisdom, pass them on to the younger generation. If you summarize the teachings of Solomon sa bagay na to, he means that if you have walked with the Lord, you will be filled with wisdom in your old age. Kaya pala ang daming mga tumatanda na rin na wala rin pinagkatandaan kasi they did not walk with God. Nakukuha lang pala ang wisdom kapag lumakad tayo kasama ang Diyos. How do you get that wisdom? By not running away from the trials that come your way. Di ba? Yung mga hindi tumatalikod, yung mga nagtitiyaga, yung mga nagtitiis, yung mga nandito pa rin sa church, sa prayer meeting, yung kahit may ulan, nandito pa rin sa church, lalo sa prayer meeting. Alam niyo ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Elizabeth Lights. Kung hindi nyo siya kilala, siya po yung balo ni Jim Elliot. Si Jim Elliot, pumunta sila sa Ecuador para mag-share ng gospel sa mga Indians. Very primitive pa itong mga taong to. Pag landing ng aeroplano, doon sa airstrip, sinalubong sila ng mga Indians, pinagtataga sila at pinagsisibat sila, patay 5 ng mga missionaries. Kasama doon yung asawa ni Elizabeth. At age siguro mga 23, si Elizabeth, balo na siya. Tapos, years after that, na-in love, napag-asawa ng isang presidente ng seminary sa New York. Ito yung kanyang kwento. To have one husband murdered, and another one disintegrates body, soul, and spirit through cancer. Is not what you would call a proof of the love of God. Tama ba? Pinantay yung asawa mo, yung pangalawang asawa mo naman, unti-unti mo nakikita naghihirap ng husto dahil sa cancer. Nasaan ang pag-ibig ng Diyos dyan? Sabi niya, in fact, there are many times when it looks like just the opposite. But my belief in the love of God is not by inference or instinct. It is by faith. To apprehend God's sovereignty working in that love is we must say it, the last and highest victory of the faith that overcomes the world. When trials come, at darating talaga yung mga yan, there is something we can't know and something we can know.
Meron kang hindi alam at hindi mababatid kailanman at meron ka ring malalaman. Hindi mo alam kung bakit siya nangyari at bakit ganito ang iyong dinaranas. No matter how hard we try to figure things out, there will always be many mysteries in life. Bakit ako? Bakit hindi siya? Walang sagot yan, kapatid. The greater the tragedy, the greater will be the mystery. God does not explain Himself to us. Maraming mga blankong papel ang dadalhin mo hanggang langit. Walang sagot. Kasi maraming bagay na hindi mo malalaman. Pero yung alam mo ay ganito. We can know that God is at work in our trials for our benefit and for His glory. Romans 8:28. For the children of God, all things work together for good. Sometimes, makikita mo siya. Pero madalas, we will simply have to take it by faith. Na nandyan ang Diyos, kahit hindi mo nakikita ang mga solusyon. But it is true, whether we believe it or not. The Stairway to Heaven. Alam ko kanta ito. Huwag niyo na akong buyuing kumanta. The Christian way is not an easy way. And any representations to the contrary are false. Pag may nagsabi sa'yo, madali lang maging Kristiyano, hindi totoo yun. Mahirap. Totoong maraming blessings, pero marami din talagang mga paghihirap at trials na dumarating sa atin. In various ways, we will all struggle every day as we make our earthly pilgrimage. Dito sa fallen world na to, walang ibang paraan kundi daanan natin yung mga pagsubok na yan. And for the most part, we can't choose our trials, nor can we avoid most of them. But we can choose how to respond. Kung nandito si Pastor Benjo, nakikinig siya ngayon, tanongin niyo siya, Pastor, kung mayroon kang choice, gusto mo ba yung sakit mo? Of course, he will say no. Hindi tayo makapamili. That's the reality. Pero pwede tayong mamili kung paano tayo tutugon. Joy or bitterness? Forgiveness or anger? Mamili tayo, trust or unbelief? Faith or fear? Love or hatred? Kindness or malice? Gentleness or stubbornness? Mercy or revenge? Peace or worry? Hope or despair? Mamili po tayo. Our perspective makes all the difference. Ang totoo mga kapatid, sabihin ko sa inyo, no? Hindi intensyon ng Panginoon na sirain ang buhay mo sa mga pagsubok na ito. Yan ang totoo. Those things that seem so painful now will one day be clearly seen as benefits to our spiritual growth. Nangyayari yan sa iyo, pero hindi intensyon ng Panginoon na sirain ka. Ang intensyon ng Panginoon, hindi upang matalo ka, kundi upang umangat ka sa pagtatagumpay sa buhay. Therefore, we should not complain when hard times come. Sabi ni James, mahirap ito, we should rejoice. And we will rejoice if we believe what God has said. Dito susubukan talaga yung pananampalataya. Every hard trial is another step on the stairway that leads from earth to heaven. Again, your perspective in life will play an important role. Minsan, hindi naman talaga totoong ganun siya kabigat, no? Kaso lang, yung perspective mo, lumilipad na agad yung isip mo. Mayroon ng mga nag-field trip sa Baguio na mga Christians, karamihan mga pastor. Pagdating sa Marcos Highway, bigla na lang namatay, tumigil yung bus. Alam niyo, Marcos Highway, pababa, di ba? After 2 hours, ayaw pa rin umandar, ayaw pa rin umusad. Nagrereklamo na yung mga Kristiyano sa bus. Puro sila Christians, nila yung bus. Mayroong isang matandang pastor sa likod, tumayo, nainis na siguro sa mga karereklamo. Sabi nila, oy, mga Kristiyano, anong gusto nyo? Yung bus na kusang tumitigil o yung bus na ayaw tumigil? Namili nga kayo. Marcos Highway, bus na kusang tumitigil o bus na ayaw tumigil? Minsan ganun lang, kasimple yung buhay, di ba? It's a matter of perspective. If you're here right now, pagtatapos, just listen and absorb these words.
If joy is not in your heart right now, ask for God's grace. Walang pilitan dito, mga kapatid. I'm not trying to undermine your pain. Walang pilitan dito. Kung wala pa yung joy, ask for God's grace. Don't push yourself too hard kung hindi ka pa ready. Wait for the Holy Spirit. If you're here right now, wala kang sakit, lahat maganda, and you know someone who is suffering and on the brink of giving up, please don't be rude. Kasi minsan, ang tendency natin, ang tagal-tagal mo ng Krisyano, nga ngayon, yung pamalampasan yan. You don't understand the pain. Shut up. Okay? Don't be rude. Respect his pain. Pray for that person. With all my heart, I wish I could be spared from speaking this truth. No, isa na siguro ito sa pinakamahirap na sermon na dineliver ko. But it's in the Bible. And it is true. Part ito ng ating identity and uniqueness as Christians. If there's turbulence, we fasten our spiritual seatbelts, we endure, we leave everything up to God who loves us. Are we still trusting the Lord? Simple prayer is this: may we all be filled with joy. God bless you all. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Let us respond to this message with this song.
Mga kapatid, hikilan po ako ng ilang mga sandali sa inyong mga oras kasi meron po tayong gagawin ngayon. Alam niyo naman na nagbukas na yung ating school, no? Lahat ng schools nagbukas na ng klase. So, isa sa ginagawa po natin dito sa church ay pinapanalangin natin yung mga staff, mga teachers, lahat na may kinalaman sa ating school. Kung bago po kayo dito, yung pong building dyan ay school po yan, mga kapatid. Ipagkatiwala natin itong buong school year na to sa ating Panginoon. Ayan. Okay, so tatawagin ko po yung ating pong mga teachers and staff. Hindi ko na po kayo isa-isahin, no? Kasi masyadong marami. Pero yung nauna po yung ating principal. Ayan, si Teacher Kim. Principal na ho yan. No? Bata pa, pero principal na yan. Ayan. So, mga teachers, magkasya ba tayo dito? Sigurado ko yung walang turbulence dito. Bahala kayo, ha? Sige po. Kasama dyan si Pastor Fritz, ang ating pong chaplain. Siguro babanggitin ko lang ila dito. Si Agnes, staff din po yan ng church. Doon po sa school ay inasikaso yung accounting. Si Ching. At ito pong dalawang mga ladies dito. Ito inabangan ko lagi ito Kasi ibig sabihin po kasi pagkain to No, si Annie at saka si Levi, sila, mga members po dito sa church, sila po yung in charge ng canteen. Ayan, kung gutom ho kayo sa bahay ninyo, punta kayo dyan sa canteen. No, from Dasma, punta kayo dyan. No, dyan kayo kumain. Alright, so siguro naman ay nakita nyo kanila mga mukha. Batiin nyo naman tong mga to. No, kung nakikita nyo sila. Sila po ay mga pinadala ng Panginoon upang magtuloy yung ating school. Maraming pong school ang hindi nagtuloy ng pandemic. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Tuloy-tuloy pa rin tayo. At patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. So sa inyo po mga kinaupuan, taas nyo po ang inyong mga kamay. At bilang tanda na sila po ay ating tinataas sa ating Panginoon sa buong school year po na to. At isama po natin si Teacher Lily, yung kanyang tatay na matay kanina. Sa Teacher Kate naman, nasa PGH pa rin. So remember those names. Alright? Let's pray. Lord, you have blessed the church with an institution, Panginoon, na kung saan ma-impart pa rin yung iyong mga salita sa buhay ng mga bata, sa mga magulang. Sa school year po na ito, Panginoon, you have done so many great things, Lord, sa buhay ng school. We have a new principal, we have new teachers, new students, new staff, Panginoon. Lord, uncertain po ang mga pangyayari sa mundo, but we believe na kayo po, Panginoon, ay may akda ng lahat. At kaya niyo po, Panginoon, i-sustain ng school. Kaya niyo, Panginoon, na gamitin yan upang maging daan sa buhay ng mga bata na makilala nila kayo at sa mga magulang. Kahit po, Panginoon, sa mga teachers na nandito ngayon. Lord, bless them. Mga nakatayong ito, Panginoon, kasama ko ang buong congregation na nalangin para sa kanila, tinataas namin sila sa inyo. Nawa ang inyong pagpapala, ang inyong biyaya, ang inyong karunungan, Panginoon, ang pag-ibig na pinadama mo sa kanila mga puso, ay maipadama nila sa mga bata at sa mga magulang, Panginoon. Lahat po nandyan sa CA. Bigyan niyo rin po sila ng pagkakaisa. Bigyan mo sila, Panginoon, ng maayos na samahan. Bigyan niyo sila, Panginoon, ng relasyon na nanggagaling mismo sa inyong banal na Espiritu. At aming tinataas, Lord, those who are hurting right now, Teacher Lily, wala siya ngayon, Panginoon. She lost her father, Lord, just today. Panginoon, ang inyong comfort, ang siyang amin pong kinakapitan sa mga sandaling ito. Kasama ng kanilang buong pamilya sa panahon ng dalamhati. We remember Teacher Kate, Lord, in PGH, Panginoon, napakahirap ng kanyang sitwasyon, but we believe in miracles. Panginoon, we believe that you are still the one who performs healing, Panginoon, sa aming panahon ngayon. So we pray, Lord, according to your will, tinataas namin siya sa inyo, Panginoon, maaari ay bumalik ang kanyang sigla at kagalingan. Lord, beginning from Teacher Kim down to the staff, Panginoon, Lord, ang school year po na ito ay mapupuno, Panginoon, ng mga surprises. Sa kanilang mga personal na mga buhay, kanilang mga pamilya, at kahit doon sa mga bata, Panginoon, mga estudyante.
Pagpalain niyo po, Panginoon, at nawa patuloy pang lumago ang gawain, Panginoon, ng ICBCCA. Ang lahat ng ito ay aming panalangin na may pasasalamat sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa mga bagong teachers, welcome sa IMUS. No, hindi po lahat nandito. For your information, may mga hindi po nakarating kasi may mga personal emergencies po sila. Lahat po tayo tumayo, mga kapatid. Salamat po for staying, no? Kahit medyo late na. I'll pray for you. Palitan niyo, Panginoon, ng joy. Ano mang kalungkutan sa puso ng mga kapatid na nandito ngayon. Palitan niyo ng pagtitiwala at pananampalataya. Umpisahan namin yan, Panginoon, mula ngayong araw na to hanggang sa isang buong linggo na pagharap namin sa mga pagsubok ng buhay. Sa inyo, pinakakatiwala namin ang lahat sa aming buhay, maging sa simbahang ito. Pagpalain niyo ang bawat isa sa umagang ito, Panginoon. Dismiss us, Lord, with your love. In the name of the Father, the Son, and Holy Spirit, we all pray. Amen. Amen. Good afternoon, everyone. Thank you so much. I'll see you again next Sunday. God bless you all. Amen. Muli, sama-sama nating purihin ang ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay. Let's sing. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko dito. Ang kagalakan mo ay kalakasan mo, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan ko'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso mo'y sumisila, kapag sa'yo'y sumasamba. Minsan pa ang kailangan ko? Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko dito. Ang kagalakan ko ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang, Panginoon, namin pupurihin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Come on, let's sing to the Lord. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba.
po tayong lahat sa ating pag-uwi.